So, ang ginagawa ng House Justice Committee, sinasaklaw nila yung dapat sa Senado ginagawa, hindi diyan sa kanila. Actually, kaya nga sinasabi ko, alam ni Luis yan eh. And they're just doing something to demolish. No? Meron silang binibuild up na scenario and that support yung kanila. Pinagagalit nila yung mga tao. Pero ang mga gagalit lang naman diyan, yung mga dati na nilang naloloko. Dahil yung mga hindi naman naniniwala sa kanila eh. Ang naniniwala na lang sa kanila hanggang ngayon addicted sa kanilang kasinungalingan. Unahin ko lamang itong naging desisyon ng Supreme Court attorney kahapon kung saan nilinaw po nito na ang salitang forthwith doon sa konstitusyon kaugnay nga ng pagsisimula ng impeachment trial ng Senado o sa Senado noong mga nakaraan ay hindi nangangahulugang agad-agad o instantaneous. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dito sa bagong desisyon na ito? Hinggil nga sa petisyon laban po sa Senado sa impeachment trial nga sana ni Vice President Sara Duterte. Para sa akin, parang naging tulay yung desisyon na yan ng Korte Suprema, naging karagdagan doon sa naunang desisyon nila sa House of Representatives versus Duterte versus House of Representatives. Nilinaw nila yung salitang forthwith. Ang sabi ng Korte Suprema, pare-parehas kami na constitutional body, co-equal kami, hindi namin sila pwedeng panghimasukan, maliban na lamang kung meron silang grave abuse of discretion. So yung additional provision dun sa ating saligang batas para sa kapangyarihan, karagdagang kapangyarihan ng ating Korte Suprema, na pagka merong umabuso sa kanilang, kahit na co-equal branch, pagka sila ay umabuso sa kanilang kapangyarihan, ay maaari silang pakialaman ng ating Korte Suprema sa pamamagitan ng kanilang power of judicial review. So sinapaliwanag ng Korte Suprema, wala tayong precipitate incident dito kasi hindi pa lumalabas yung yung desisyon ng Korte Suprema. Yun lamang nilahad nila kahapon na in-announce nila na lumabas na yung decision at ipinaliwanag nila kung anong ibig sabihin ng forthwith. Yung forthwith sa Tagalog, sa aking interpretation is sa lalong madaling panahon. Sa kanila sa makatwirang panahon, merong mga ganon. Basta ito, pag sinabi mong sa lalong makabuluhang panahon, pwedeng bumilis, pwedeng bumagal, depende sa circumstansya ng Senado. Pero ang ibig lamang sabihin doon ay hindi mo pwedeng antalain, kailangan ipagpatuloy mo. So that when all things being equal, all things being proper, tuloy-tuloy yan. Hindi yan dapat mabalam. Yun yung magandang naging paglilinaw ng Korte Suprema. At ito kasing remedyo na kanilang inadapt, yung mandamus, humihiling ang petitioner na utusan ang Korte Suprema ang Senado na magsimula na sila. Sabi ng Korte Suprema, hindi namin pwedeng gawin sa kanila yon dahil nasa kapangyarihan nila yung ganong klaseng desisyon. Pero kung mag-aantala sila, maaari silang pakialaman kasi meron ng pwede nang ipaliwanag ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon, pero hindi naman ganitong katagal kung merong unnecessary delay. So, magandang yung kasing impeachment, napakagandang armas niya ng taong bayan na hindi natutupad ng ating mga mambabatas ng tama, na abuso, nagkakamali at ginagamit na panggipit ng tao. It has become too much of a political tool for them para manalbahe. Yun yung sinabi ng Korte Suprema that you cannot use it for political persecution. Opo. So malinaw, attorney, na baga diskresyon na ng Senado na ipagpatuloy agad-agad o sa makatwirang panahon ito ngang impeachment trial kung meron man dyan sa Senado at hindi na dapat baga i-delay pa. Yes. Kung makakarating
sa Senado yung articles of impeachment. Kasi right now, yung bruhaha, yung circus doon sa sa House Justice Committee, alam mo, I don't think they will even get to the Supreme Court because they have committed so many violations even in their own procedure. Totoong ano no, totoong 60 session days, but I think ito yung na-justify yung Supreme Court for defining yung ilang araw, yung 10 days ng araw dahil para hindi maabuso, para hindi madribble ng sobrang dribble dahil nasa discretion nila yung session day. Ngayon, 60 session day is too much of a 60 session day na ang tagal-tagal, kayang-kaya nilang manipulahin yung kanilang patakaran to suit their yung kanilang gustong gawin, yung kanilang abuso, no? Sobra hindi. So talagang kailangang itigil, not because ayaw natin papanagutin si Vice Presidente, but because we want this constitutional tool, very, very powerful, the only effective tool of the people to demand accountability from high-ranking government officials. Sinasalbahin nila, hindi nila ginagawa ng tama. Kung gagawin nila to ng tama, ang ganda ng impeachment. It's a very nice tool. Ang ganda ng wisdom ng Constitutional Commission for inputting this for the first time in our Constitution para mapanagot ang tao. Pero hindi nila nakikita yung tamang gamit. Opo. Sayang talaga. Sinalbahin nila ang taong bayan nung impeachment nung presidente na kaalyado nila. Pagkatapos ngayon, nananalbahi ulit sila sa taong bayan sa ginagawa nila kay Vice President Sara. Yung violation na ginawa nila na sobra pa. Let me just go ahead. No? Yung violation nila sa pagsabpina, hindi naman talaga dapat ganun. Yung ginawa nila diyan sa AMLAC, yan sa kay Madriaga. Ano to sa kanila, fishing expedition, sa akin, demolition job. Demolition job yan Because napagsalita nila, nakapag-expose sila ng mga in-expose nila na puro mali ang sinabi nila sa taong bayan. Katulad nung AMLAC, for example, pinresent niya napakalaking pera. Akala tuloy ng tao, sa mga tao, kahit yung mga nagte-text sa akin, "Attorney, bulag ka ba? Bingi ka ba? Ang laki-laki ng perang ninakaw nila." Sabi ko, hindi mo ba naintindihan? Papaliwanag ko sa'yo. Yung ni-report ng AMLA is the volume of transaction. Yun yung naging transaction niya over a period of years. Hindi niya pera yun. Pag pinaikot mo yung pera mo lumabas-masok, yun ang transaction mo. Yun yung ni-report nila na akala mo pera nila. So, yung mga ganun in simple terms. So, these are abuses, these are violation of due process ni Vice President Sara because hindi makakapagpaliwanag si Vice President Sara doon sa nilabas nila hanggang dumating yung tamang panahon. Kung makakarating sa Senado, makakapagpaliwanag siya. Mali po yan, ganito po yan. Hindi naman makakarating sa Senado dahil may violation nga. Tinimanda na nga sila ni Attorney Torion na sinasabi, grabe ang mga violations na na-commit ng House Justice Committee. So they have to be stopped from proceeding. Hindi yan po proceed. So ngayon, ano ngayon ang situation ng tao? Ang situation ng tao is that what stands is yung nadinig nilang kasinungalingan ni Madriaga at yung narinig nilang inaccurate statement ng AMLA. Pati ng pinayagan ng bangko ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi dapat 'yun Yung what should have been secret is no longer secret, pwede palang i-violate natin ang karapatang pantao, karapatan ng bawat mamamayan dahil sa kayo ang mga nakaupong makapangyarihan. Yan ang problema Pag boto lang tayo ng boto ng mga tanga. I'm sorry. Attorney, ito, ibig sabihin po nito, itong petisyon na ibinasura ng Supreme Court,
laban nga sa Senado ay moot na o wala nang silbi dahil nga yung unang articles of impeachment ay idiniklara ng baga pinawalang bisa na ng Supreme Court noong July 2025 at nung Enero ngayong taon dahil nga sa paglabag sa one-year bar rule. So magiging applicable pa ba ito? Baga papabor na ba ito ngayon sa Senado kung sakali man na iaangat na doon yung mga articles of impeachment pag naaprubahan po dyan sa plenaryo ng Kamara? Well, ang mandato ng ating Senado, once na-transmit sa kanila yung, and there is no question, no? Once na na-transmit sa kanila in the ordinary course of procedure, pag na-transmit sa kanila ng tama, talagang ang kanilang susundin yung nakasulat sa ating saligang batas, the trial shall forthwith proceed. Hindi ang kailangang bukas agad. Ang sinasabi nga is sa lalong madaling panahon. Yung sa lalong madaling panahon is within a reasonable time sa English, no? Yun yung ibig sabihin nun. Pwedeng mabilis, pwedeng mabagal, depende sa sitwasyon ng Senado, pero walang pag-antala sa kanilang duty na simulan agad ang pagdinig. Opo. Attorney, bago ko ipasa kay Partner Admar at binigyan din ho ng Korte na bilang kapantay na sangay nga ng pamahalaan, hindi nito maaring diktahan din yung Senado sa kung paano gagawin yung kanilang tungkulin nito sa impeachment. Maliban na lamang kung may makitang grave abuse of discretion. That is correct. That applies. That clarifies the issue once and for all. From now on, henceforth, that is the meaning of forthwith. And yun ang magiging giya ng ating Senado until another decision is rendered by the Supreme Court. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Sakaling wala pa po ang desisyon ng Korte Suprema doon sa pag-question sa naging pamamaraan ng hearing o pagdinig dyan po sa Kamara at lubusan itong umusad po sa Senado, maaari bang questionin or ng impeachment court yung naging proseso dito po sa Kamara? Pwede ba nilang sitahin or pwede ba silang makadecide? Halimbawa, maliban doon sa Supreme Court, questionin din sa mismong impeachment court na saglit lang, yung pagbuo ng kaso na yan, mali-mali, attorney? Hindi nasasaklaw ng kapangyarihan ng Senado yung pakialaman nila, yung naging trabaho doon sa ibaba. Trabaho ng Defense Counsel yon. Trabaho nating mga mamamayan na questionin, nasitahin yung naging pamamaraan ng House Justice Committee sa Kamara, sa mababang kapulungan. And actually right now meron ng petition petition for certiorari and prohibition na pinahil si Attorney Torion. And I think the Supreme Court will have to make a very quick decision on that petition para hindi maging moot and academic yung issue. Because it is a very, very important issue raised by Attorney Torion and the other petitioners on the procedures adopted by the House Justice Committee. Ang linaw-linaw nung Duterte versus House of Representatives talaga lang talaga lamang I think hindi ko nga alam kung ayokong mamintas doon kay Attorney Luis Tro kung abogado ba talaga yan o hindi ko maintindihan as a lawyer meron kang sworn duty, hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama maling-mali. I mean, talagang sobrang garapalan, nakakasok ang mukha niya talaga. Opo. At needed ba bilang prosecutor na laging ulit-ulitin doon sa inaakusahan na dapat dumalo ka, dito ka magsalita kaysa sa magkaroon ka ng ibang mga programa? Kasi kahapon nasa Laguna ata ang pangalawang Pangulo. Considering nagbigay na po ng statement
panig ang pangalawang pangulo na hindi niya kinikilala itong pagdinig dyan po sa Kamara. Marami siyang mga question kumbaga sa proceeding dyan po sa Kamara. Tama po yun eh. Actually, tama yung ginawa. Naniniwala ako dun sa ginawa ng mga abogado ni Vice President nung nag-file sila ng ad cotelem pleading, without recognizing yung kanilang legitimacy ng kanilang ginagawa, nag-file siya ng pleading para lamang makakomply sa kanyang duty. Alam mo dyan sa House Justice Committee, sa hearing, you may or may not appear. At ang tanungan lang dyan, parang sa piskalya, may allegation na ganito, ganyan-ganyan, ano masasabi mo? Yan. Pero kung nagpadala ka na ng posisyon mo, tapos na yun eh. You've done your job. May due process ka na ron. Right to be heard lang naman eh. When you're given the right to be heard, yung requirement due process is already complied with. So yun na, complied na yun. Hindi dyan ang trial. Ang trial doon sa Senado. Ang ginagawa ng House Justice Committee, sinasaklaw nila yung dapat sa Senado ginagawa, hindi dyan sa kanila. Actually, kaya nga sinasabi ko, alam ni Luis Trian eh. And they're just doing something to demolish. No? Meron silang binibuild up na scenario and that support yung kanila. Pinagagalit nila yung mga tao. Pero ang mga gagalit lang naman diyan yung mga dati na nilang naloloko dahil yung mga hindi naman naniniwala sa kanila eh. Ang naniniwala na lang sa kanila hanggang ngayon addicted sa kanilang kasinungalingan. Yun. So, yun lang para lamang ma-justify nila na ganito ganyan meron silang magagamit Pero we're proceeding on a very dangerous precedent. Napakapangit ng mga kaganapan sa ating politiko. Talagang kanina lang I was thinking bago mag-ring yung phone, I was thinking we really have to amend our constitution. Kaya ko naisip yun kasi naalala ko yung Maria Cristina Falls eh. Anyway, ibang topic yun. Opo, attorney, bilang isang prosecutor nga dito sa impeachment proceedings na ito, tama ba na halimbawa dyan po sa Committee on Justice, sinasabi nila merong due process, tumatalima sila sa due process na itinatakda po ng atin pong ng Korte Suprema, pero doon pa lang sa mga paunang statement, guilty na ang tingin nila sa pangalawang Pangulo? That is correct. And actually, hindi sila tumatalima. They are violating the right of the Vice President to due process of law because they are presenting evidence na hindi naman kailangan dyan gawin. Ang dapat gumawa niyan yung prosecution eh. Tinutulungan nila yung mapakahinang complaint. Nakita nila kasi yung defect eh. Pag yan, assuming na nakarating yan sa Senado, sandali lang yan, talo yan eh. Alam mo kung bakit? Walang ultimate facts. Sabi ko nga, anong requirement ng verified impeachment complaint? Number one, kailangan meron kang allegation ng grounds. Yung 6 na nakasaad sa ating saligang batas. Yung culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, other high crimes, treason, and violation of public trust. Pagka meron ka noon, meron ka bang ultimate facts? Yung number 2. Yung allegation mo ba is sufficient to sustain a conviction? Kaya ba niyang mag-convict o baka ikaw naman nag-a-allege ka lang, wala ka namang basihan. Katulad ng ginawa nila, katulad ng meron sila. Yun yung pilit nilang dinudoktor para makomply nila na meron silang ultimate facts. Hindi ultimate facts conclusion of facts ang meron sila. And then number 3, meron ka bang ebidensya to substantiate your allegations? When you have all these 3, may substance ka, go ahead. Ipasa mo na yan agad sa plenaryo para pag-usapan. Give everybody a copy. You know why they're dribbling this also? Hindi sila makakuha ng required number of votes because every vote has to be explained. Has to be heard. Yung bawat congressman, bakit ka bumoboto ng yes, bakit ka bumoboto ng no. Yung buong record ng proceedings, kailangan bigay mo sa kanila. Bigyan mo sila ng reasonable time na pag-aralan nila yung voluminous record ng kasong so that they can stand there in front of everybody, in front of the whole nation and say, I vote yes because or I vote no because. Yung bang ganon? Saan kang bulsa ng Diyos kukuha ng paano mo susuportahan yung mga
Hindi tama yung mali talaga. Opo. And sa ilalim po ba ng proceedings natin, or impeachment rules, attorney, obligado ba talaga sila na magpaliwanag sa kanilang mga boto? Alam natin, kung hindi naman lahat dyan, no? Mga abogado o eksperto sa usaping legal, siguro meron yan silang mga advisor, no? Ukol dito. Pero paano natin matitiyak na talagang binasa ng bawat kongresista ang itong impeachment complaint na ito? Paano natin malalaman na tinimbang? Kasi ang nangyari din last time, di ba, parang last minute ata, doon na nagkaroon ng botohan. Yung iba pa nga pumirma dahil sa, alam niyo na, yung during sa midterm election, kaya napapirma sila dahil ganito, dahil ganyan. Wala po bang malinaw na nakasaad doon po sa rules natin sa impeachment na obligasyon po ng bawat kongresista sa kanilang pagboto? Hindi, maliwanag yon na each vote shall be na kailangang ipaliwanag nila yung boto. Bigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag ng kanilang boto. Yan ay nakasaad na malinaw. Yung nakaraang impeachment, yung kinwestiyon nung nakaraan, walang botohan doon, walang plenaryo doon. Umikot yung papel, pinapirmahan lang. Tapos pumila sila sa opisina ng speaker. Alam mo na, bakit sila pipila? Grabe, congressman nakapila. Opo. Ganun lang yung nangyari noon. Walang plenaryo. Yun nga ang hinanap ng Korte Suprema. Nasaan yung compliance nyo? Nasaan yung ganitong botohan na maliwanag na nakasaad na ito po ang aking boto sapagkat yan. Opo. Yan naman, basahin ng congressman o hindi, nasa sa kanya yun eh. Pero kung halimbawa, igagawa siya ng kanyang abogadong magaling, okay din naman yun. No? Pero ang importante, meron siyang pagpapaliwanag. And pagka meron siyang pagpapaliwanag, meron din namang meron din namang guidance yung congressman. Pero kailangan ipaliwanag ang kanilang boto. Huli na lamang po, attorney, isasalang na nga po sa plenaryo. Ano po yung pag-aanalisa nyo po? Kasi magto-2028 na rin na po. Merong mga umuugong na kesyo, meron nang nag-iikot na dapat nagko-collate na dapat suportahan itong impeachment, kapalit yung mga proyekto, kung hindi tatalima, mawawalan ng mga proyekto, mawawalan po ng pondo. Yan yung mga umuugo ngayon na mga balita. Sa tingin nyo po, ano kaya ang ikukonsidera dito ng ating mga kongresista sa kanila pong pagboto patungkol po sa impeachment, lalong-lalo na po sa panahon po ngayon sa kasalukuyang sitwasyon sa politika sa ating bansa, attorney? Palagay ko, kahit na yung perang gagamitin nilang ipapamudmud nila, kulang na sila. At saka kung meron man sila, yung mga congressman nag-iisip na ng 2028. Nag-iisip na bakit ba ako magiging parte ng katarantaduhang ito? Marami na and sabi ko nga, I think one of the other reason why they are delaying it is because at saka nagbibigay sila ng katwiran doon sa mga pwede nilang malinlang na congressman na ito ang ninakaw niyan, ito yung ganyan. Katulad ng pangloloko nila sa taong bayan para makakuha sila ng karagdagang boto. I think they're having a hard time getting 106. And ginagawan din nila ng paraan yung kakulangan ng bilang nila sa Senado, kaya sinasalbahin na nila yung mga ibang senador doon. Ang mangyayari doon kasi sa Senado ang boto 2/3 so kailangan mo ng 16 votes, 15 lang sila. So ang remedyong ginagawa nila, let the people know about this. Kaya nila sinasalbahe si Marcoleta, kakasuhan nila yan, ipo-person nila yung kay Marcoleta, ay ipo-person nila yung mga kila Villanueva, kila Cheese, yan, yung mga kila Jinggoy para mabawasan yung basihan ng 2/3. Ngayon kasi yung 2/3 based on 24 votes. Pag binawasan mo yung senador sa bilang, papasa na yung 14.
magiging basihan na 20. So therefore, divided by 3, yun na, maliit na yung magiging basis ng 2/3 votes. And that is what they're trying to do. Sabi ko nga sa iyo, hindi lahat ng ito puro puro pananalbahe sa taong bayan, pananalbahe sa anong nakasulat. Alam mo yung talagang mali talaga. Opo. Attorney, huli na lang, sa tingin po ninyo, itong ginagawa po ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo ay nakasira ho ba sa kanyang imahe lalo, o mas dumadag o mas dumami pa yung kanyang mga naging taga-suporta? Palagay ko, lalong lumalakas si Vice President sa mga ginagawa nila. Lalong dumadami ang naniniwala na ayoko na dyan. Ayoko na dyan dahil, I mean, a lot of people are so disappointed about giving him a second chance. Ganito lang pala mangyayari. At pagkatapos, ngayon, ang masama ngayon is because of money ng taong bayan na ikinalat sa kanila, they control the entire government bureaucracy. I mean, that is what it is. That is my opinion. Yun yung pananaw ko na kontrolado nila ang buong government bureaucracy, kontrolado nila pati yung mga law enforcement agencies natin. Walang gumagalaw Walang pagkatapos yung non-partisanship na ginagamit nila para manahimik ang taong bayan, hindi nag-a-apply yun ngayon. Kailangan maliwanagan ng taong bayan. Walang non-partisanship na umiiral ngayon dahil yung non-partisanship sa ating batas, sa ating saligang batas, ay sa panahon lamang ng halalan. Hindi pwedeng ikaw ay pumanig dahil ikaw ay taga-gobyerno. Hindi mo pwedeng gamitin ang government machinery for or against a candidate. But wala tayong eleksyon ngayon. So, ang umiiral ngayon ay karapatan ng lahat ng taong magsalita. Sa saligang batas, binibigay yan sa atin, karapatang pantao na binigay sa atin ng ating treaty na ating nilahukan. Merong karapatan lahat ng tao na maglahad ng kanilang opinyon, magsalita kahit na ikaw ay government employee, kahit na ikaw ay pulis o sundalo. Diyan nila ginigipit ang mga taong bayan. Diyan nila ginigipit, kinakasuhan nila pagka ikaw ay nagsalita. Opo. So, too bad. We're in a very bad situation right now.